Jaya, Jaya, Jesus Christo. 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 Jesus Christ. Maraming tao nagpapahayag ng kanilang debosyon, pananampalataya, at pag-surrender sa Kanya. Subalit, sino nga ba talaga si Jesus Christ at sino ang tunay na Kristiyano? Ano ang kahulugan ng pag-surrender sa Kanya at ano ang tunay na Kristyanismo? Ang kasagutan sa mga katanungang ito ay matatagpuan sa mensahe ni Jesus Christ. At ngayon, ang tunay na mensahe ni Jesus Christ ay ihahayag sa atin na ating kaibigan na si Gabay Hari Criado. Ang salitang Hari ay isang banal na pangalan ng Diyos Ama or Holy Name of God na may kahulugan na siya na nag-aalis ng mga impediments and difficulties sa paglapit natin sa Kanya. At ang kahulugan ng salitang Criado ay tagapagsilbi o servant. Kaya ang ibig sabihin ng Hari Criado ay tagapagsilbi ni Panginoong Hari. Ngayon ay pakinggan natin si Gabay Hari Criado sa ating programang Gabay Hari. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, kung gusto nating makarating sa kaharian ng Diyos, ang dapat lamang po nating gawin ay sumunod sa Kanyang mga yapak. Ang sabi niya, follow me. Sumunod ka sa akin. Ang pagsunod kay Jesus Christ ay hindi nangangahulugan na siya ay gagayahin. Malaki po ang pinagkaiba ng following at imitating. Ang paggaya ay hindi totoong pagsunod. Yung ibang kapatid natin ay talagang pinipilit nilang gayahin pati yung kanyang kasuotan, pati yung mga nababasa nila na nangyari sa Panginoong Jesus. Pero ito ay imitation. Ang ibig sabihin ng pagsunod ay pakinggan kung ano ang kanyang inuutos, ang kanyang commandment. Sumunod sa kanyang guidance, sa kanyang mga salita. Salita ni Jesus Christ ay walang pinagkaiba sa mensahe ng God the Father. Sinabi naman po niya sa atin, my teachings is not mine. What I'm saying is not really my own. I only speak as how my Father have commanded me to speak. So, ang kanyang pinaka-importanting kautusan ay mahalin ang kanyang ama. Subalit yung mga ibang tao, at least sa kanilang imagination, ay dinideny nila ang existence of the person who Jesus Christ loved so much and have commanded us to love, His Father. Inaalis nila ang pag-iiral ng God the Father, at least sa kanilang imagination, by saying that God the Father is also Jesus. Na-misunderstand po nila ang sinabi ni Jesus Christ, I and the Father are one.
akala nila ang kahulugan nito ay dahil sila ay iisa, ay wala nang ibang identity ang God the Father. Wala na. In other words, na-misunderstand po nila na ang ibig sabihin nito ay sinasabi ni Jesus Christ na siya yung God the Father. Yan ay misinterpretation. Sinasabi ni Jesus Christ ay, siya, and, ibig sabihin, plus, the Father. So merong Jesus, merong Father. I and the Father are one. Ay iisa. Sila ay iisa sa pagmamahalan. Ang Panginoong Hesus ay walang ibang gustong gawin kung hindi ang kagustuhan ng God the Father. At ang God the Father ay tuwang-tuwa siya sa pagsisilbi ng kanyang anak. He loves His Son very much. Kaya pagkatapos ng baptism ni Jesus Christ, ay merong narinig na boses ang sabi, "This is my beloved Son. You follow Him." Sumunod kayo sa kanyang sinasabi. So, ang tinatawag na salvationism, yung malaking parte ng doktrina ng mga taong sinasabi nila sila ay Kristiyano. Salvationism, na ang pinakasentro ng kanilang turo ay yung maligtas ka. Yung hindi ka ihuhulog sa dagat-dagatang apoy. Salvationism. Ang ikaw ay maligtas sa kaparusahan. Maraming tao ay tinuturo nila that as if ito yung pinakasentro na teachings ng Christianity. Subalit, ang isang tao na ang kanyang pinaka-importanting interest ay ang kanyang kaligtasan, salvation. Ito ba ay sumusunod sa teachings ni Jesus Christ? Sa teachings ni Jesus Christ, ang pinaka-importante ay yung sumunod sa kagustuhan ng Diyos, ang mahalin ang kagustuhan ng Diyos. Yun ang pinaka-importante sa lahat sa isang tunay na devotee ni Jesus Christ. Sa isang salvationist, on the other hand, yung tao na ang pinakasentro ng kanyang interest ay yung maligtas siya sa kaparusahan na tinatawag na impyerno. Sino ang pinaka-importante sa buhay niya? Sino ang pinaka-importante, pinakamahalaga sa buhay ng isang taong salvationist? Ang kanyang sarili. So, ang kanyang interest ay ang kanyang enjoyment. Gusto niyang makarating sa langit, hindi para magsilbi sa Panginoong Diyos. Gusto niyang makarating sa langit para sa kanyang sariling enjoyment. So, a salvationist is self-centered. His interests is his own welfare. But mixed this with ignorance of false bodily identification. So, they end up looking for happiness in the material dimension. Let us not be deceived by false representative of Lord Jesus Christ. Wag po tayong lalayo sa napakasimple at napaka-importante na turo ng Panginoong Hesus.
ang mahalin, pagmamahal sa Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip. Kapag nakaranas ang isang tao ng buong pagmamahal sa Panginoong Diyos, ay mawawalan na siya ng interests sa paghahanap ng enjoyment dito sa material world. Meron pong isang extraordinary personality, Chaitanya Mahaprabhu, na nagbigay siya ng halimbawa itinuro niya ang kalagayan ng isang taong fully God conscious. Isinulat po niya, "O my Lord, I have no desire to enjoy beautiful women. I have no desire to accumulate wealth. I have no desire to gain thousands of followers. My only desire is to be able to serve you birth after birth." So, ang totoong nakatikim ng nektar ng kaligayahan sa pagsisilbi sa Diyos, yun lamang po ang kanilang hinihingin, na sana po ay ako'y makapagsilbi sa inyo. Sana ay matikman ko ang tamis ng nektar ng loving service unto you. Devotional service. Ito po ang ating tunay na kalagayan. Nandiyan na yan sa puso natin. Kailangan lamang gisingin. Kailangan lamang tanggalin ng takip. At sa pamamagitan ng power ng holy names of the Lord, this dormant love for God will be uncovered, at ang tamis ng pagsisilbi sa Panginoong Diyos, yun na lamang ang magiging sentro ng ating interest sa buhay. Jaya, Jaya, Jesus Christo. 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 Jaya, Jaya,
Jesus Christo. Jaya Jaya 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 Jesus Christo.